Sanib ngayon ang operasyon ng ICC na maparalisa dahil sa ipinataw na sanksyon ng Amerika. Samantala, kung di naman raw tutugon ang Pilipinas sa panawagan ng ICC na magpataw rin ng kaparehong parusa, ay may sasapitin ito ayon sa isang veteranong political commentator. Si Virgil Parba sa report. Hunyo 5, araw ng Huwebes, na magpataw ang Amerika ng sanksyon sa 4 na hurado ng International Criminal Court o ICC. Ito matapos mag-issue ng warrant of arrest ang ICC kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister nito na si Yoav Gallant. Isa rin sa inalmahan ng Estados Unidos ay ang pag-iimbestiga ng ICC sa umano'y war crimes ng Amerika sa bansang Afghanistan kahit hindi naman sila kasapi nito. Ang mga hurado na pinatawan ng Amerika ng sanctions ay sina Salome Balungi Bosa ng Uganda, Luz del Carmen Ibanez Carranza ng Peru, Betty Holler ng Slovenia, at ang hukom na namamahala sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Reine Adelaide Sophie Alapini Ganzu. Sa isang panayam sa SMNI News, sinabi ng isang veteranong mamamahayag na si Jay Sonza na nanganganib ang buong operasyon ng ICC matapos ang naging hakbang ng Estados Unidos. Lalo na't na-freeze ang mga asset ng ICC sa Amerika. Pati pasahod ng mga husgado ay siguradong matatamaan ng nasabing kautusan ng nasabing bansa. Malaki ang epekto niyan kasi gawa ng kung hindi sila makakapag-transact ng pera o doon sa kanilang mga properties, ang ICC mismo in general, paano gagalaw yung korte? It will cripple ICC for that matter. Darating ang panahon dyan sa malapit na hinaharap na mismong pambayad nila ng kuryente unless babayaran ng gobyerno ng Netherlands, wala na silang pambayad ng kuryente o pambayad ng tubig. Dagdag pa ni Jay Sonza, labis ang panghihimasok ng ICC, kaya naman nagagalit na ang Estados Unidos sa kanila. Alam mo kaya nagagalit siyang Amerika? Kasi, kumbaga parang, sino ba kayo? Ha? Para pakialaman kami na hindi naman kami sumang-ayon dyan. That's the reason we did not approve membership in the Roman Statutes. Talagang abuso. At talagang dapat, dahil umaabuso kayo, therefore you have to be sanctioned. Samantala, hindi maikakaila ng lahat na malapit na magkaalyado ang Administrasyong Marcos Jr. at ng Amerika. Patunay rito ang kaliwat ka ng Joint Military Exercise na isinasagawa, maging ang pagdagdag ng Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA site sa Pilipinas. Dahil dito, maaaring may sasapitin ang Pilipinas sa Amerika kung hindi ito tutugon sa panawagan nila na magpataw rin ng kaparehong parusa sa ICC. Pagka ikaw ay allied tapos patumpik-tumpik ka, wala kang kwentang tao, wala kang kwentang bansa sa kanila. Ganun ang Amerika pag hindi kanila nagagamit o magagamit o makikipagkaisa sa kanila, patay kang bata ka. Binigyang din ni Zonza na kung susuportahan ng Pilipinas ang naging panawagan ng Amerika ay hihina ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan na nakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC sa ginawang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at sapilitang pinasakay sa eroplano para dalhin sa Dahig, Netherlands.